So bakit nga ba ganun ka protector itong si Duterte sa China? Kahit alam naman natin na atin yung pinag-aagawa na teritoryo. Itong West Philippine Sea. May tinatawag tayo dito 200 nautical miles from shoreline na tinatawag. Ito yung tinatawag na nakapaloob sa exclusive economic zone ng Pilipinas. No? Atin yan. Magmula baybayin hanggang 200 nautical miles na tinatawag. Yan yung tinatawag na UNCLOS. Nakapaloob yan sa UNCLOS. Tinatawag na yung law of the sea na tinatawag. United, parang yun yung batas na kung saan malalaman mo kung saan yung teritoryo ng bawat nasyon. Magmula sa baybayin papunta sa hanggang 200 nautical miles na tinatawag. No? Nandiyan yan sa UNCLOS. Base yan sa UNCLOS na tinatawag. So, bakit nga ba, sa yung tanong kanina, bakit nga ba ganun ka die hard si Duterte sa China? Sabi ko kanina, unang-una, hindi kaya may utang na loob to sa China? Nung siya ay nangangampanya, siya ay kakandidato pa lang sa pagka-presidente ng Pilipinas. Unang-una yan. Posible may utang na loob yan. Malaki ang utang na loob sa China. Pangalawa, ayaw ni Duterte sa Amerika. Ayaw ni Duterte sa US. So pag upo niya bilang presidente, full out agad itong mga presensya ng mga sundalo dito sa Pilipinas. Bakit ayaw niya sa US? Kasi nga, ang US may posibleng magiging may kakahantungan itong si Duterte dahil sa nangyaring war on drugs. Yon, isa yan. Ayaw ni Duterte sa China. Ayaw ni Duterte pala sa US. No? Ayaw ni Duterte sa US. Gusto niya China. Kasi nga gusto niyang iligtas ang kanyang sarili sa posibleng magiging kaso niya sa ICC, International Criminal Court. Kasi nga, ito yung isang dahilan na parang posibleng makasuhan si Duterte dahil sa nangyaring war on drugs dito sa Pilipinas na umabot ng more than 3,000 or 30,000 yung mga namatay, yung iba dyan sibilyan, yung iba dyan inosente, no? Hindi dumaan sa tinatawag na due process of law. So that's why dinulog ito sa ICC. Kasi nga untouchable dito sa Pilipinas itong si Duterte. Walang maglalakas ng loob na mag-file ng kaso. Hindi kaya. So that's why nangangamba si Duterte sa kanyang magiging kaso sa ICC. Magmula Davao hanggang siya is naging presidente. So siya yan sa mga dahilan kung bakit ayaw niya sa Amerika. Gusto niya China. No? Pangatlo, itong si Kibuloy, may kaso din to sa US. Kaibigan to niya Kaibigan to ni Duterte itong si Kibuloy. May kaso din ito sa sa US. Human trafficking, child abuse. Maraming kaso to si Pastor Apollo Kibuloy. So that's why pumunta dito to sa Pilipinas. Pagpunta ni Kibuloy sa Pilipinas, nagkaroon din ng kaso dito sa Pilipinas. Kaya ayaw din ni Duterte, magkaibigan tong dalawa Kaya ayaw din nila sa Amerika. Kasi ang Amerika, posibleng may pananagutan itong mga tao na ito sa Amerika. So that's why ayaw nila sa US. Ayaw nila na makipag-alyansa tayo sa US para maligtas sila sa mga kaso sa Amerika. Yun yung mga dahilan dyan, ilang mga dahilan kung bakit ayaw na ayaw ng mga Duterte, ayaw na ayaw ng mga DDS na makipag-alyansa tayo sa Amerika. Pero anong ginagawa ng China? At saan tayo pupunta kung hindi tayo kakampi, hindi tayo makipag-alyansa sa Amerika? Saan tayo pupunta? Hayaan lang ba natin na ganyan yung gagawin sa atin ng China? Hayaan lang ba natin na
ipamigay natin ang ating teritoryo sa China na wala tayong ginagawa. Ganun yung mga yun yung mga dahilan. Kung bakit ayaw na ayaw ni Duterte at itong mga DDS sa Amerika. Gusto nilang maligtas si Kibuloy sa kaso sa Amerika, maligtas si Duterte sa kaso sa Amerika, sa kaso niya sa ICC. Gusto ni Duterte na panindigan yung kanyang utang na loob sa China. Gusto pa rin ni Duterte na ipakita na tuloy pa rin ang kanilang mga secret agreement or secret deal kahit iba na yung administrasyon. Yung malungkot dito, no? Hindi na kaparihas ni Duterte ang ating administrasyon ngayon sa pagpanguna ni Pangulong Bongbong Marcos. So iba yung mindset ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon kumpara sa mindset ni former President Digong Duterte. Maraming nagagalit, mga kababayan. Maraming nagagalit sa ginagawa ngayon ng mga Duterte sa ating teritoryo sa Pilipinas. So maraming maraming natuwa, maraming napasaya sa desisyon ni President Bongbong Marcos ngayon na makipag-alyansa na lang tayo sa Amerika. So alam naman natin, no? Kung bakit sinisiraan, bakit ginigulo ni Duterte, mga Duterte supporters, yung administrasyon ni Marcos. Gusto nilang pabagsakin si Marcos. Gusto nilang magkaroon ng kudeta, magkaroon ng people's power para pababain sa posisyon si Marcos. Pero sa anong dahilan? May malaki bang dahilan? May malaki bang reason? May malaki bang grounds para gawin ng mga Pilipino yan? Wala. No? Bakit pinupus at bakit gustong-gusto ng mga Duterte yan? Para may salba nila pag once na mangyari yun, no? Na mangyari yun, halimbawa, pero malabo mangyari yan. Halimbawa mangyari yan, pauupuin nilang presidente si Sara Duterte. Pag nakaupo bilang presidente si Sara Duterte, balik ang ligaya ng mga Duterte sa China. Tuloy ang ligaya ng mga Duterte sa China. At once na mangyari yan, magiging ligtas si Kibuloy, magiging ligtas si Duterte sa mga kaso sa Amerika. Yan yung dahilan kung bakit matindi ang ginagawa ngayon ng mga DDS, ng mga Duterte sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero maraming natuwa, no? Sabi nga ng mga tao, sabi ng mga Pilipino, tuloy lang Bongbong Marcos, as long as na nakikita ng taong bayan na tama ang iyong ginagawa. So sana ma-realize na natin kung sino yung gumagawa ng tama at sino yung gumagawa ng mali sa mga politiko natin na nandito ngayon sa Pilipinas. Sana mga botante natin sa susunod na eleksyon, pag-isipan na natin ng mabuti kung sino yung mga maka-China at sino yung talagang mga defenders ng ating kababayang mga Pilipino. May mga naghahangad na kakandidato sa susunod na eleksyon na baka mangyari na naman, magiging maka-China na naman itong mga politiko. So malapit na ang eleksyon, mga kababayan, pag-isipan nating mabuti, tingnan nating mabuti, obserbahan natin kung sino itong mga politiko na ito. No? Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.